Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuunan ug sa atong mga suking tigpaminaw sa atong nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. And this morning atong pagahisgutan padayon no ang disciple making church and ang pangutana nga nagaingon, what does God want for the disciple and how will we accomplish that? So unsay gusto sa Ginoong Dios sa usa ka Kristohanon or sa usa ka disipulo niya? Kung atong lantawon, ang word nga disciple wala naman gyud na magamit today tungod kay nailisa na siya o Christian. So, what God wants for the disciple and how will we accomplish that? Unsa may kagustuhan sa Ginoong Dios sa mga disipulo niya? Unsa may kagustuhan sa Ginoong Dios sa mga Kristohanon, sa mga believers in today's generation? Una, maluwas. May ginauna. Ang kagustuhan una sa Ginoong Dios nga maluwas gyud ang mga tao. And then mahimo siyang tumutuo sa Ginoo, believer of God's word. Una, discovering new life. Mugrow siya hinahinay as an infant. Discover siya sa mga butang nga gikan sa uban, sa mga Kristohanon, and then mo-learn siya og mga new nga truth sa pulong sa Ginoong Dios nga mga nakatago. So angay siya nga intention siya nga tudluan, intention siya nga pabaluon og mo discover og learn new habits nga mga karaan niya nga mga bisyo nabiyaan na og ang bag-o karon nga pag-i-enjoy niya ang fellowship diha sa Ginoo. So that is the first phase unsaon nato nga ma-accomplish o unsay kagustuhan sa Ginoong Dios. Muning giingon dinhi infant phase. So mo learn siya from others, mo learn siya og mga bag-ong kamatuoran, and then mo learn siya og mga new habits. Next is pagkahuman siya diha nga bahin, mo proceed ayon siya sa number 2, child phase. Kining child phase, grow in love for God. Mo grow iyahang love diha sa Ginoo. So pagkahuman siya no nga nag-learn from others, learn new truths, learn from new habits, hinay-hinay ko na kay naman imagine mga kaigsuonan ha, muni ang sample. Kung mauni iyahang ang gitas-on sa iyang kinabuhi sa pag-enjoy sa kalibutan, unya maoran ni ang iyahang time atong ibutang kani kining charger. Kung maoran ni ang iyang span, ang katason sa iyahang pag-ila sa pulong sa Ginoo mo nang dili gud ikatingala, mubo ra gud ang iyahang katason sa pag-ila diha sa Ginoo. And then karon mag-struggle pa na siya. Munang daghang mga Kristohanon nga diin judgmental kay ngano nga ang iyang kinabuhi ngana makasala pagyapon tungod kay una makasala man gyud ta, ikaduha taas kayo ang time nga diin ga-enjoy ta sa mao kalibutan gikan pagkaluwas niya. Munang ga-adjust siya sa iyang kinaiya nga bag-o. So muna nga sa child phase mo grow iyang love diha sa Ginoo. And then number 2, grow in love for people. Mo grow iyang gugma ngadto sa isig ka tawo. Kay sa una wala siya, dili siya mahigugmaon sa iyang isig ka tawo. So muna iyang mabalaan as a child diha sa Ginoo. Then grow a servant's heart nga ang iyang kasing-kasing hinay-hinay mausab diha sa pulong sa Ginoo. And then pagkahuman diha no, muna gitawag og growing in Christ. Kanina discovering new life. And then sunod, growing in Christ. And then ang number 3, sa kinabuhi sa usa ka disciple or a believer, young adult phase, growing Christ-centered servant. So
Mag-una din niya, seek advanced equipping. Gahinay-hinay na siya og i-discover sa iyang kaugalingon lang sa pulong sa Ginoong Dios. Ganahan na siya mga seminars ug uban pa. So kung mao na itong na-feel mga kaigsuonan, you're welcome tungod kay na nakasayang adult. Display dependence on Holy Spirit. So na siya dependent sa Holy Spirit. Yung sunod, exercise godly stewardship. Kabalo na siya maging steward. Unsay gipiyal sa Ginoong Dios sa iyaha, kwarta ba karon, pamilya, kabalo na sa mo cherish ni ana, di na siya yamangan kung unsay gipiyal sa Ginoo. Then sunod, demonstrate consistent Christian character. Gina-demonstrate niya, ginapakita niya unsa ang character sa usa ka disipulo, usa ka Kristohanon. Tawag ani niya advanced equipping. So ang gikan sa pagkaluwas, discover siya new life diha ni Kristo. So agakonon pa ni sila munang intention gyud ang atong pagdisipulo, pag-reach out sa ilaha, intention. Dili pwede og dili intentional. Kay kung dili na to ni sa tabangan, dili na sila mo proceed sa young adult. Kung usa ka bata sama sa usa ka bata. Kung dili mo sa tabangan nga makakaon, dili mo sa tabangan agakon hinahinay nga makalakaw. Kung pasagdan rin mo na siya diha, posible nga diin mamali ang iyahang pamaagi. Para sa nang unggoy, wa man jud ay nagtudlo nga magtarong og lakaw, mo nang lahi ang nilakwan sa unggoy. So mo na nga sa ato nga bahin, ginatudloan jud nato ug unsaon nga pamaagi. Mo nang intensyon with patience. Sometimes no wala tay pasensya pailob sa mga Kristohanon. Pero dili na mao. Dapat di ay may kalahian gyud. Discovering new life, growing in Christ, and number 2, advanced equipping. Mo advance iyahang pagkahibalo diha sa pulong sa Ginoo. Munang gasik na siya og mga advancement nga mga enhancement nga mga seminars. And then number 4, parent pace, making disciples. So gapang disipulo na pud siya. Himo na siyang mama. Train in discipleship process. Number 2, apprentice in discipleship process. Number 3, release, reproduce. Dili daay pwede nga sa usa ka Kristohanon tama na ta infant. Kung dili mo himo daay tang ginikanan diha sa pulong sa Ginoo. Nga diin mo reproduce na pud daay ta. Muna nang gitawag og making disciples. Musangyaw ug mo reach out sa uban. Munang dinhi discovering new life, growing in Christ, sunod advanced equipping, sunod making disciples. So, muna giingon dinhi munang sa pulong sa Ginoong Dios, ingon si Apostol Paul nga diin tudloan ang ta kamo og solid food, pero tungod kay mga bata pa kamo, dili ninyo madawat ang solid food. Inay mga humok pang ang mga pagkaon. Dugay na ang tanong ga-expect in the book of Hebrews. So muna nga ang pulong sa Ginoong Dios karon sa ato padayon nagatudlo nga motubo kita in the book of Peter, 2 Peter 3:18, mo grow kita in the knowledge of our Savior Jesus Christ. Walay laing tinguha walay lain gyud ang usa ka ginikanan, walay laing tinguha sa iyang anak nga mo grow siya, mo mature siya. Ang Ginoong Dios mao po nilantaw sa Ginoong Dios sa ato ingon nga mga kaanak niya nga diin mo tubo kita. Munang ginapanton ta sa Ginoong sa in the book of Hebrews chapter 12. Ginapanton ta sa Ginoong Dios. Aron nga diin ang kana nga disiplina pagpakita sa paghigugma niya. Kay gusto sa Ginoong Dios nga kita dili mudako nga mga badlungon. Dili mudako kita diha sa kahibalo sa Ginoong Dios nga diin usa ka mga tao, peculiar people nga ikahimaya sa Ginoong Dios. Nga moatubang ta niya nga without spot and blemish in this corrupt generation. So, akong pangutan na karon sa inyo asa nakadapita sa imong Kristohanon karon? Infant pa ba? Child pace?
young adult or parent na karon sa imong pagkristohanon. It doesn't mean nga parent nga na kay anak karon, but ang pangutana is guwang na ba ka sa imong pagkristohanon. Basin dili pa. So kanay lang nauta nga ang pulong sa Ginoong Dios ang kini nga nagpahinumdom sa inyo karon. O kini lang. Salamat Ginoong Dios, magkapanalangin ka nato.